0917-063-1277. O sa amon Globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon Globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo pagpamati diri sa Bethel FM Radio. Higala, kamusta? O mayang adlaw sa tanan? O kamusta? O nakasalamat sa mga pagsunod sa atong programa, The Amazing Grace Radio Broadcast. Sigapon kini si Pastor Eladio Jr. O magtuon kita karon nga buntag diri sa naunang Kronikas Kapitulo 29, versikulo 11 ako kining pagbasahon sa naunang Kronikas or sa ato nga Bible nga in English sa Chronicles. First Chronicles chapter 29 verse 11 ako kining pagabasahon or sa verse 10. Matod pa. Gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan og miingon siya, O Ginoong Dios ni Jacob nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo ang paghalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan ug imo ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Higala ang ako nga gibasa diri sa naunang Chronicles or Chronicles chapter 29, si David nagapreparar sa alang sa pagtukod sa templo, no? Kay siya gyud tani ang magtukod, pero ingon ang Ginoo, David, dili ka pwede. Busa ang gihimo mao nga didto ang makapatukod dinhi mao ang iyang bata, mao si Solomon, no? Bata noon pa si Solomon, king sa Israel, og busa ingon ni David, bata pa kini ang ako nga bata. Busa ang iyang gibuhat, gipreparahan niya ang mga materialis o guban pa nga paghimuon para sa pagtukod sa templo ni Solomon, no? Kapila ka itong nagunob, panahon nga siyempre nagpuli-puli ang hari, hangtod karon, no? Sa karon wala na siya ang Solomon's Temple. Pero mga hinigugma, moabot ang panahon sa dili na madugay nga tukuro na pagbalik sa mga Israelites ang Solomon's Temple. Ang mga materialis usab karon, sa karon kay naguba kadto, preparado na alang sa pagtukod sa templo. Now karon diri usa ta, balik ta sa ato ang pagatun-an karon nga buntag, kini ang ang pagpapasalamat, no? Og ang pagkahakog, no? Ang pasasalamat og ang kahakog. Ang pangutana, mapinasalamaton ba kita or nagastruggle kita tungod kay sa ato nga kahakog, no? Medyo mabugat-bugat kini nga termino diri, kay ang basahon nimo ang verse 14 diri matud pa, apan ako ug ang akong katawhan wala gayo ikahatag kanimo tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang og nag-uli lamang kami sa butang nga imo ra usab. Ang gibuhat ni King David diri, no? Amo kini gitun-an sa ang background, pero lahi karon natong tun-an kay ang pagpasalamat og ang kahakog man kini. Ang background lang gamay ni ini, mao nga sa ako nang gisulti nga nag-andam siya og mga materialis si David. Busa ang mga katawhan nga sa mga Israelinhon, nag-amot-amot sila, nag-ambag sila alang sa templo sa Dios. Okay? So mao kini nga ang prayer ni David dire, naghatag kini nato og tulo ka reasons why we should give gratefully. Okay? Ngano man nga maghatag kita
or why we should give gratefully. Number 1, everything I have comes from God. Sumala diya sa verse 16. Okay, matod pa sa verse 16. O Ginoo nga among Dios, kining daghang mga butang or daghang butang nga giandam namo aron magamit pagtukod sa imong templo alang sa balaan mong ngalan, nagagikan kanimo og imo kining tanan. Imo kining tanan. Nagagikan kanimo og imo kining tanan. Matod pa diya sa verse 16. So, ato di makita nga sa pagkakaroon, daghan sa mga tao nga nagaila sila nga ang tanang maayong butang, no? Or wala sila naga-acknowledge nga ang mga butang nga naangko nila, ang nakabuot nila nga mga butang, iya sa Ginoo. Og matod pa ni Paul or ni Apostol Pablo, no, matod pa diha sa Roma Kapitulo 2 or 12 versikulo 1, no? Okay, basta diha, no? Ato di makita nga daghan sa mga tao nga nagdumili sila sa pasalamat nga to sa Ginoo sa mga blessings. Unta, they worship and serve the Creator, no? Mato pa diha, masubo lang pamalandungon nga naman daghan ni ini nga mga tawhana nga nagaalagad unta diha sa buhi nga Dios nga maoy tinungdan sa tanan, apan ang ilang nga ginaalagaran ang mga gibuhat sa Ginoo ug mao kini nga mga butang. Kumbaga ang pangginoo na lang, baka pangrespeto na lang, no? Muna every time nga kung doon na tay, kung nagmausubagon ta, every time nga doon na tay mga blessings, usahay ang atong ginagamit mga hinigugma, mga magic na lang ang mga pinulungan nga kunuhay ana ata sa Ginoo, pero deep inside mga hinigugma nga pasigar buta sa atong kagalingon nga naangkon kuning mga butang kay tungod sa ako ang mga paningkamot, tungod kay sa akong kaalam or tungod sa ako ang pagka marunong. Deep inside, wala na diya ang kinasing-kasing nga pag-ila, pagpaubos atong kagalingon, nga kining tanan iya kini sa Ginoo, busa magapasalamat ako ngadto kaniya. Okay? Diri sa versikulo 25, mato pa sa 25, mato pa sa 25, mauro gyapon nga teksto diri, mato pa, gihimo sa Ginoo si Solomon nga bantugan kaayo sa tibuok Israel, o gihatagan niya siya gahom nga wala mabato ni sa unang mga hari sa Israel. No? Kining gahom diri dili ka buti pasabot nga makalupad na siya, invisible na siya. Buti pasabot diri kaala manginigugma mga panalangin nga gi-provide sa Ginoo ngadto kaniya. So ito di makita nga mao kini ang balantayan nato mga hinigugma. Kay imbis nga mag-aalagad kita sa Ginoo tungod kay naagi providean sa Ginoo ang tanan nato man kinahanglanon, pero usahay mauni ang hinungdan nga didto ta mo alagad sa butang nga gi-provide sa Ginoo kanato. Kay actually mga hinigugma mo ni siya, ang tinuod nga blessing nga gikan sa Ginoo makapatulod kini kanato, makapadasig kini kanato sa pagpangalagad pagyud ngadto kaniya. Apan ang dili tinuod nga blessing mga hinigugma, although nga daghan kitag kwarta, daghan kitag gabtangan or kayutaan or mga tanom bisag unsa, tungod lagi kay gi-acknowledge nimo nga ikaw usa ka hanas nga tao. Ang dili tinuod nga mga blessing mga hinigugma, mauni hinungdan nga magapalayo ikaw diha sa Ginoo. Apan ang tinuod nga panalangin, mao kini ang makapadasig pagiging nimo sa pag-participate, kooperar sa ministry sa Ginoo. Og praise God, tungod kay daghan sa mga tumutuo Kristohanon nga gigamit sa Ginoo ang ilang kinabuhi, ang ilang mga kinahanglanon o mga palangitan-an nga ang buluhaton sa Ginoo masapdagan usab or mahimon-an usab. Now, before ang mga Israelites diri, no? Okay re. Before nga mga Israelites diri misulod sila sa promised land, si Moses naghatag kanila og warning. Mato pa diya, beware lest you say in your heart, diri sa Deuteronomy chapter 8 verse 17. 8:17 og 18. Ako kining pagabasahon mga hinigugma sa verse 17, matod pa ni Moses na beware.
na pag-andam kon mo. Matod pa, ayaw ka mo pag-ingon. Naangkon ko kining bahandi tungod sa akong gahom o kakugi. Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato og niining pagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo di tali kaniya og sa inyong katigulangan. Matod pa ni Moses diya, pag-andam yun kamo ha. Kay kung moabot ninyo ang mga kumbaga kung nahimo na kamong dato blessings or daghan na kamo mga kabtangan, pag-andam gyud kamo kay moabot sa atong hunahuna bisan pa karon manginigugma, no? Nga naangkon ko ni tanan tungod sa akong kahibalo, kahanas or kaalam, pagkapisan, no? Mao kini ang balantayan. Okay, sa to pa everything ang tanan nga niya kanato iya kini sa Ginoo. Kay bal kamo usa ra gyud kabutang nga niya kanato karon nga dili iya sa Ginoo. Mao gini ang atong pagkamakasasala. Ikaduha nga ato makita dire. Ang Dios na siya ang owner. Siya ang tag-iya. Kita mao ang manager. Sa versikulo 11 sa naunang Kronikas kapitulo 29 versikulo 11 matud pa, imo o Ginoo ang pagkahalangdon. Himaya ang kadaugan og imo ang tanan nga naa sa langit o sa yuta ingon man ang gingharian og labaw ikaw sa tanan. Klaro mga hinigugma sa pulong sa Ginoo, no? Example ang usa ka sikat nga restaurant or ibutang nato sa ato karon Jollibee, no? Okay, wala ta naga-promote pero mato pa kung miingon ang manager, ingnon niya ang tag-iya sa ana nga sikat nga restaurant, no? Ingnon niya, wala ko'y ikahatag sa imo nga hamburger. Kay mo na ilang pinakasibat or ang chicken joy di ay. No, hamburger. Okay? Wala ko'y ikahatag kanimo nga hamburger. Kaya wala ka mo, dili siya makasulti niya na tungod kay ang tag-iya, sinaligan lamang siya. O dili ka na iya ang hamburger. Iya ka na sa tag-iya sa sikat nga restaurant. No? Gisalig lamang gihapon niya. Bisan siya ga-manage. Pero ang pagkatinud anay, dunay tinuod nga tag-iya. Mga hinigugma, mao ka na usay resulta. Nga kung kita manager, abinatog kita po'y tag-iya sa butang or sa trabahoan nato. Nalimot ang usahay nga manager lang kita. Nga dunay tag-iya. O kita usab, manager kita. Ga-manage kita sa butang karon nga dili ato mga hinigugma. Sa to pa, ang Dios siya ang owner, kita maoy manager. Ug tanan iya kini siya sa tag-iya, no? Iya sa Ginoo. Ikatulo, kining ability nato sa paghatag, no? Kining abilidad nato sa paghatag. Resulta kini siya sa pag-ila sa atong kagalingon nga wala kitay mahimo o kini iya sa Ginoo. Pag-acknowledge kini siya nga kining butang nga iya sa Ginoo. Sa versikulo 6, matod pa diri sa versikulo 6, matod pa diri kay ang mga tao naghatag sila, mismo si David naghatag siya. Okay, diri sa versikulo 6 matod pa, busa ang mga pangulo sa matag pamilya, banay ug matag pangulo sa linibo ug sa ginatos sa kasandaluhan. Ingon man ang mga opisyal nga nag-alagad sa hari mihatag sa ilang mga halad. Grabe do mga Israelites diri. Mga pangulo uban pang mga banay naghatag sila sa ilang halad para sa ilahang templo, mga hinigugma. Sa ato pa ang mga katawhan diri, gipang-mention man diri, sa versikulo 7, naghatag sila o kaya kung basahon. Ang gihatag nila alang sa templo sa Dios mikabat og kapin sa 170,000 ka kilong bulawan. Bao kadako. Og 10,000 kasalaping 10,000 kasalaping bulawan. Kapin sa 340,000 ka kilong plata, 617,000 ka kilong bronze ug kapin sa 3,400,000 ka kilong putaho. Pok, no, grabe. Kada bang ang naa nila, giila nila nga dili ila, busak ila usab kini nga gibalik ngadto sa Ginoo. Kaya balo ka mo sumala sa
survey or sa usa ka magsusulat matud pa. Ang usa ka talento mukabat na siya og 75 pounds. Okay, ambot pilaron ang pounds no equivalent base 65 or butang ta 70 no diya no dako na sa kaysa euro or sa dollar, US dollar. Okay, sa to pa ang 1 pound 75 pounds. Ako na siyang gitime sa pinakaubos lang bisan 65, mukabat na siya og 4,875 sa ato ang kwarta. Pero ang 5,000 talents dire, mukabat siya 374 pounds. O kini mo ina siya i-times og sa ato nga piso og 65 lang. Mukabat siya og 24 million kapyen. Ang current price sa gold, matud pa, $1,637. Now, ato diya makita, basta, ariyo, dinagko, para sa templo ni siya. No, para sa templo. Now, ato diya makita nga, sa nagkakitabo karon ang kasaramihan or kasagaran nga ang focus, no? Like for example, dunay naghatag or nagdonate og pila ka milyon sa usa ka charity or sa usa ka project sa unsa di nga project. Example, dunay nagdonate, no? Nga tao. Kay bulo ka mo unsa ang cover siguro sa mga reporters no nga mag-report ni ana, siguro nakasintro diha sa tao sa iyang pagkamay natagon. Apan si David dere naghatag siya tungod og alang sa kahimayaan sa Ginoo. Sa verse 10, ato diya makita sa verse 10. Gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katauhan og miingon siya, "O Ginoo, Dios ni Jacob, nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan." Pero dire, nakita na ni David nga grabe po ang pag-participate sa mga tao. Pero ang sentro sa iyahang pagpasalamat, mao ang Ginoo. Para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili para sa kahimayaan sa tao. Ang pangutana, grateful ba kita or greedy? Nasa verse 17, no? 17. Nasayod ako, Diyos ko, nga ikaw nagsusi sa kasing-kasing sa tao o sa mangkikimutan mo kadtong nagbuhat sa matarong. Oban sa putli nga kasing-kasing gihalad ko kining tanan o gikalipay ko nga nakita ang imong katawhan nga ni akaron og mga nga kasing-kasing or kinasing-kasing og uban sa kalipay mihatag sa ilang mga halad kanimo. Pero ti ang mabalaan mo guding tao nga mahinatagon siya or dili. Ingon ni David, nakita ko ang ilang pagkasinsiro sa paghatag. Nakita ko nga kinasing-kasing ang ilang paghatag. Nakita ko kung unsa ang kalipay sila nga naghantag samtang didto sila sa kanang para sa templo sa Ginoo nga ilang pagatukoron. Sa to pa, pwede nga mangin grateful kita sa grasya sa Ginoo or mangin hakog kita. Now, atong tan-aw dire, we can either be grateful for God's grace or mahimo kitang greedy para sa atong kaugalingon. Pagdating sa kwarta, ang usa ka taong grateful, moingon siya, ang Dios naghatag niini. Tungod niini, kining nga kwarta, ako kini siyang gamiton para sa iyahang kahimayaan. Ang usa ka tawo nga hakog, kini nga kwarta, ako kining naangkon og tungod niini, ako ni siya. Kini nga kwarta, ako kining pinangkamutan, busa ako ni siya. Og tungod niini, gamiton ko ni siya kung bisan unsay gusto na kong himuon, buhaton. Diba? Subo lang kanuman. Kay kung i-invest na mo diri sa kalibutan, mga hinigugma, baw, sayang lang. Kay biyaan tam ning kalibutan nga atong gipuy-an, temporaryo raman ta. Kung doon na kay personal nga relasyon sa Ginoo, mga hinigugma, kining mga butang sa kalibutan,
biyaan tani og didto kita sa kalangitan nga magpuyo hangtod sa kanturan kauban ng Dios. So kining butang nga diri nga atong biyaan tunahon ni siya sa Ginoo sunod. No? Kanang pinakamahal ni mga cellphone, sakyanan or lapad nga yuta, pagatunaw ni siya sunod sa Ginoo. Mao ka na siya. Pagdating sa kwarta, ang mapinasalamaton, grateful nga Kristohanon, gamiton ko ni para sa kamayaan sa Ginoo. Pero ang hakog, ako ni pinangkamutan, busa, gamiton ko ni bisag unsa na akong gusto. No? Now, pagdating sa kayamanan or pagkabutang, ang grateful nga tao, matod pa niya, I have enough. Doon na sa contentment. Apan ang hakog nga tao maingon siya, I never have enough. That's covetousness. No? Pagdating sa pagpangalagad, ang grateful nga tao, maingon siya, I want to serve. Gusto ko mag-alagad. Apan ang hakog nga tao, maingon nga, gusto ko nga ako'y alagaran. Gusto ko nga kamoy mo alagad sa ako, kaysa ako mag-alagad. Okay. So, pagdating sa giving, giving, ang grateful nga tao, maingon siya, how much can I give? Okay? How much can I give? Pero ang hakog nga tao, maingon siya, pila maday ako gusto ihatag. Pila maday gusto na ako ihatag. Okay? Kaya bala ka mo, after nga atong husisaon atong kinabuhi, no? Kabay pa nga makarealisar kita, nga kining tanan, iya sa Ginoo. Iya ang atong kusog, tanan nga niya kanato. Okay, balo ka mo, nga ang gift sa Ginoo sa tua, ang pagsakripisyo sa iyang pinalanggang anak, gift na siya sa tua. Ang God's gift, makaingon ka nga amazing words, dili maasoy nga dulot nga gasa niya sumala sa 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 14. Ang pangutana karon mao kini siya mga iligugma. Does only 10% belong to God? Kani bang 10%? Siguro familiar kaayo ta nga mga tumutuo, Kristohanon, kung faithful ka sa simbahan. Okay, mahitungod sa tithing. Kani bang 10% belongs to God? Kaya bala ka mo? Dili lamang diya nagalimitar. Everything belongs to God. And this truth, ma-apply na to, dili lamang ngadto sa kwarta, apan ma-apply usab kini siya sa ato ang panahon or oras, time, sa atong energy. Ang paghatag mo dagayday kini siya mga digugma sa tao nga dunay personal nga relasyon sa Dios, sa tao nga mapinasalamaton ngadto sa Ginoo. Mga idigugma, mga Kristohanon, kamusta man ang ato ang mga paghatag or pagpakigbahin diya sa atong iglesia? Gapagamit ba usab kita diya sulod sa imong iglesia? No. Nangin modhilo ba usab ang imong kinabuhi sa uban nga magtotoo? Gatubo ba kita? Life biya na ha? You have eternal life. Sa ato pa, dunay kinabuhi, nagatrabaho sa atong kinabuhi. Kabay pa nga, dili kita maghinakog. No? Ato nga hinumduman nga lumalabay lamang kita sa kalibutan. Everything nga niya kanato nagagikan sa Ginoo. Ang atong ability sa paghatag, resulta kini siya sa kasiguruhan. Relasyon nato diya sa Ginoo. Nga diha kaniya doon na tay, kumbaga, wala tay angay kabalakan. Maghisgot og mga kinanglanon, iya kini. Maghisgot sa atong pangalawas, siya po'y tag-iya. No? Doon na tay kasiguruhan diya sa Ginoo. No? Kabay pa nga, doon na tay nakuha nga mga pagtulunan karon nga buntag. Magapo kita. Langit nun ugamahanan nga Dios, pasalamat kami sa imo pulong karon. Mga butangan niya sa kalibutan, dili kini amo. Og lumalabay lamang kami, O Dios. Busa, samtang nga doon na pa kami panahon, nga makahimo kami sa imo nga bulaton, nga magpagamit kami sa mga panalangin nimo, nga niya ka namo, og dili kami hikawan ikaw,
kundili amo kini siya og andam kami sa pagpagamit niini para sa imong bulaton. Ikaw magapanalangin sa mga nagapaminaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Higala daghang salamat sa inyong paminaw. Sa gihapon nagapasalamat kita karon nga buntag. Sa live kita sa atong Facebook karon, may buntag sa kay Pastor Jan Kevin Terrio Divero. Good morning, Pastor. Good morning, pod. O sa kay Mrs. Rubilin Birao Jackson. Matupan niya, good morning, Pastor. Have a blessed day. Thank you. O mayong gabi ipo diha no, sa USA. O dugang pa sa kay Miss Jima Alombro Giliantes. Good morning, Pastor Elijah. God bless. O thank you. Ma'am Julie Canoy, thank you. Good morning. Matupine, good morning, Pastor. Thank you for your wonderful message. God bless you always. Thank you, Ma'am Julie. Kay Sir Del Gonzales Gomez, good morning, Pastor, watching from Palawan. Good morning, Pastor and family watching from Hawaii. God bless. Halin kini siya ni Ma'am Mirian Magsiko. Ma'am, thank you sa imo nga kanunay nga pagsunod sa ato nga programa. O sa tanan-tanan karon nga nagapaminaw diya sa inyong panimalay, daghang salamat sa imo nga pagpadayon kanako sa pag-tune in mo sa imo nga radio. Daghang salamat sa gapon kini si Pastor Pedro M. Elijah Jr. sa Bethel Fundamental Baptist Church nga anaa kami diri na imutang sa San Jose Subdivision, Mabigo, Canlaon City. Magingon kanimo higala, ayaw kalimot, gihigog maikaw sa Dios. Daghang salamat. Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Sa liwat na nagabalik kita sa itong programa, Serbisyo Publiko. O sa gapon, maying adlaw, maying buntag sa tanan. Canlaon City, maying adlaw, may buntag. O maying adlaw, may buntag sa tuang City Mayor Honorable Jose Chubasco Cardenas, kauban usab ni Ma'am Jane. O may buntag sa itong Vice Mayor Honorable Diego Santiago, sa itong mga City Councilors, may buntag kaninyong tanan. O ingon man sa atong barangay kapitan diri sa barangay Mabigo, Honorable Joel Clerigo, sa ato usab nga mga councilors barangay, good morning. O sa 12 ka mga barangay sa ato sa dakbayan sa Canlaon, may buntag kaninyong tanan. O diya sa Gora Public Market, sa mga agapangapi-kapi, sa mga nagapamahaw, may buntag ug maayo lang nga pagpamahaw. Og maying adlaw diya sa Giolngan City, good morning sa mga kabarangayan diya nga naga-tune in karon. Diya sa Isabela, good morning. Himamaylan, Cabancalan City, Bayawan City, good morning. Og diya sa Mabinay, mayong buntag usab. Og diya sa Isabela, good morning. Kagawad Radley.
Usab sila ni Tia Arlene Ruben na Castro, mayong buntag, mayong pagpaminaw. O gabisan pa sa kay Nanay Layding, Tatay Morito, good morning Harmonido. O kay Tatay Bibot, good morning Mahanya. Doon ni sila kapihan diya sa National Highway. Okay, magabasa na kita sa inyong mga request. Mga ispretohan ng mga lawiton. Sa gyapon, pwede ka mo kapadangat. O matod pa request ko maninoy kanta Be Strong in the Lord, Pastor Bermar Fernandez. Kaya ito kinipaminawon ang Be Strong in the Lord. Walang baha, wala na ang lahat. Ginintuan ng lansangan, doon tayo mamamas. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascended. Victory is sure when we call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Trust Him, for He will be with you
strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Kidang salamat sa matahom nga lawiton na Be Strong in the Lord. Agadi, dun wala nang masungit, dun walang naiinggit. Kinugang pa nga mensahe, blessed morning og pastor og salamat sa mensahe. Og thank you. Great nako ang Abindan family sa Green Hills nga walay absent paminaw. Si Mama Nani og Papa Bibot og apil man si To Noli. Daghang salamat pastor, and God bless. Halin kinisan ni Ma'am Nanil Abbas. Good morning usab ya ma'am, kauban ni pastor. Okay, dugang pa nga mensahe nga ato ang or alawiton para ma-feel nato nga ang Christmas. Kay ang sa Pilipinas ang selebrasyon gikan ni siya o Ber, September, October, November, December. Sa pustiso, Okay, ato kining paminawon ang walang bulag, O Holy Night. na duplado.
Okay, na salamat sa matahom nga awit, O Holy Night. Og may buntag, may pagpaminaw sa kay Mrs. Gina Indino and family. Okay, nagatanaw sila live sa Facebook. Huwag nang malulumbay, umawit ng sabay, limutin ang lungkot, wag laging sumimangot, mga problema. Okay, dukang pang minsay. Good morning, Pastor. Thank you to all the preachers, pastors to share the word of God, which is the food of our spiritual life. Pastors, kindly play the song Stay Strong. Thank you, and God bless you always, together with Ma'am Eden, children, and to all the children of God. Halin siya ni Ma'am Jody Canoy. Sa liwat, Ma'am, good morning. Okay, at to kining paminawon ang Stay Strong. Si Jesus ang Pasko. Jesus ang Pasko. Okay, na salamat sa matahom nga alawiton. Jesus ang Pasko. Kung bakit may Pasko, yan ay dahil sa'yo. Dahil si Jesus ay sobrang mahal tayo. Lumapit sa Kanya, buksan ang puso.
Oras sa Bethel 99.3 FM The Gospel Radio, alas 7:17 na sa Kabuntagon. Si Jesus ang Pasko. Kinugang pa nga mensahe. Good morning, Pastor. Kamusta? Request ko song, Pastor. Palihog ko sa awit Tunay na Diyos. Daghang salamat, Pastor. Halin kini siya ni Pastor Nelson Kaminadi diya sa barangay Binalbagan. Okay, Pastor, kamusta? Ilaw o mga Ato kining paminawon ang Tunay na Diyos. ilang pera't bagay o pagkailangan. Ito ay simbolo ng pag-ibig ni Jesus. Ito'y magbibigay ng yamang di maubos. Lumapit at tumawid ng Pasko. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Okay, salamat sa matahong alawiton. Tunay kang nga Diyos sa request kanton ni Pastor Kamiradi Nilson. Og magabasa kita sa inyong mga mensahe. Matod pa, good morning Pastor. Halin kinisyan ni Daniel Marquez, Pastor. Good morning. Happy birthday sa kuang friend, sa kuang abyan, sa kuang higala. Miguel Daniel Marquez, usa sa mga atong professor diya sa Leyte Baptist Seminary sa Leyte, Upper Itson, Southern Leyte. Sa liwat, happy birthday Miguel. Mao kini among tawganay samtang dito pa kami sa seminaryo. Okay, Pastor Ruben Ponce, good morning diya sa San Carlos City. Good morning, Pastor, watching from Cabancalan City. From ako ni nga cousin, Daniel Muaris. Good morning, kauban sa imong panimalay. Sa kay Sydney Dorimon, good morning. Good morning, Pastor, matod pa niya. God bless you. Kay may adlaw may buntag sa ilan ni Sis Milagring diya Agutano family, tanan diya sa Lower Linothangan. Napatoy uban din, no? Tingali ang uban. Okay. Good morning, Pastor, watching from Bacolod City. Halin kini siya ni Lolico Talino. Good morning, usab. Okay, Miss Dobria. Usani Chiliven. Good morning. Okay, sa tanan karon nga nagapaminaw diya sa inyo panimalay, daghang salamat. Daghan pakikita untay mga balasahon, pero kay do na usab tay mga ministry karon nga buntag human sa atong programa. Okay, ang ugma na lang, no, tingbo nato tanan usab ang pagbasa sa uban nga mga mensahe nga wala nato mabasa karon nga kabuntagon. Okay, dirita karon sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa kabuntagon. Magabasa ako diri sa naunang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 11 ng kanayon. Pag dinasigay o pag tinabangay kamo sa usag-usa. Magabasa ko diri sa usa ka sinulat nga gitaytulan kini og serkulo sa pag-alerto. Kinaiya na sa mga hayop sa Africa nga gitawag og gazelle ang pagporma og serkulo samtang gapahulay sa kapatagan. Mag-atubang ang matag usa sa gawas sa serkulo og sa nagkalain-laing direksyon. Pinaagi niini, masuhid nila ang tibuok palipot og maalerto ang grupo sa mga oportunidad o peligro. Gatinabangay ang grupo imbes nga maniguro lang ang matag usa alang sa iyang kaugalingon. Mausab gini ang gusto sa Dios alang sa mga sumusunod. Giawhag kita sa Biblia pag dinasigay kita sa pagpakita og gugma o sa pagbuhat og maayo og dili nato undangon ang nabatasan sa panagtigom. Sumala sa nagsulat sa Hebreo, wala sa plano nga mag-inusara ang Kristohanon. Mas lig-on kita kon managkauban. Makadasig kita sa usag-usa. Pinaagi sa pagpaambit o pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios sa tanan natong kalisdanan. Og sa pagtabang sa usag-usa nga maalerto ngadto sa daotang mga binuhatan sa atong kaaway nga yawa nga naglibot-libot sama sa leon nga nangulob, nangita og tulokbon. Ang tumong sa atong pag-atiman sa usag-usa, dili lang aron mabuhi nga luwas, kundili aron may sama kita kang Hesus. Mga mahigugmaon og mapuslanong mga alagad sa Dios dinhi sa kalibutan. Mga tao nga nagkahiusa sa malaumon nga pagpaabot sa iyang gingharian. Kitang tanan nanginahanglan og kadasig og tabangan kita sa Dios sa pagtabang sa usag-usa samtang nagkahiusa kita sa pagduol kaniya uban sa gugma. May gugmaong amahan, salamat sa imong pagkamatinumanon. Tabangi ko sa pagdasig sa uban nga moduol kanimo karong adlaw. Kamay pang ang Ginoo magapanalangin sa mensahe sa iyang pulong karon nga atong natun-an og ang atong kinabuhi mangin panalangin sa uban sa mga tao diya sa atoang
palibot. Okay. Dugang pa nga minsay. Salamat, Miguel. No? Thank you po. Okay, sa tanan karon nga nagapaminaw sa liwat, daghang salamat kabay pa nga Ginoo magapanalangin kanimo kauban sa imong panimalay. Sa gihapon kini si Pastor Elijah Jr. magaingon kanimo higala, ayaw kalimot, gihigugma ikaw sa Dios. Daghang salamat. Nais mo sa langit kay Jesus katuma.
lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war